Okay. Let's turn on the lights again para kasimulan na natin ang ating Q&A. June Nardo will help us sa ating Q&A. June! Okay, magandang hapon po sa grandest press con. Sa lahat ng festival entries. Kiklaim ko na yan na ayaw nyo. Happy naman! Hindi, ako na raw una magtatanong bago natin ipasin to sa media and mga influencers. So, how does it, lalo na yung mga first-timer kay Direk Chito, how does it feel working with Chito? And what can you offer in this Espantao? First time mo ba? Hindi na, di ba? Sino ba mga first-timers with kay Direk? Direk Chito. Ayun, si JC. JC ka muna, JC. Please. Bago yung mga girls. Si sanay na to si... Mamaya tanong natin si Lorna. Yes, JC. Ako po, Direk Chito, he reminds me of my theater mentors bilang galing din po siya sa theater. And what I mean about that is kapag sinabi ni Direk Chito na isa pa, that means kailangan mo pang galingan. Pag sinabi niyang, next sequence or next shot, ibig sabihin, good. So, and Direk Chito, tingin ka naman kay JC. So, ang pinaka-punto ko doon is that in this, working with him or probably in this industry, no, you have to be friends with mistakes, failures, not looking good, and not feeling good. So, I think sa natutunan ko din sa theater, we kind of do the repetitions. We look for failures para we can navigate through it at hindi na so that we can avoid it. So, sa bawat sige, isa pa, ibig sabihin, meron ka pang kailangan patunayan, kailangan mo pang galingan. So, mas gusto ko yung training na yon and I like the discipline and I respect that with Direk Chito. And I'm glad I'm working with him. I worked with him. Thank you. Dennis, first time mo ba? Or second time? Or third time? Fourth time na? I think it's my fourth or fifth time with Direk Chito. Okay, how do you feel working again? Sanay na kasi ako sa kanya. Bakit ano meron So, ba? hindi na niya ako masyadong natatakot. Ganon? Oo. Nung una? Chinichika ko na siya. Nung But una. you know, it's always a joy working with him. So, kailangan lang talaga pagkatrabaho mo siya, hindi ka sensitive. Yun lang. Kasi it's about the work. It's nothing personal. I love you. I love you. So, siyempre, sanay ka na sa horror movies. Ano difference naman ito, Espantao? Matagal na ako hindi gumagawa ng horror. Kaya medyo na-excite ako dito. Difference nito is nung una hindi ko alam ang Espantao, kung ano siya at anong ibig niya sabihin. Pero as you get to do the movie, kailangan ma-experience mo para maintindihan mo. Thank you. How about you, Miss Chanda? Yes. Yes. First time, second time, It's my third time. The first Okay, time was yeah. in 1989 for Olongapo, The Great American Okay, Dream. And another one was Viva Film, 1995, if memory serves. But this is my first in Horror. decades and my first horror with him. First, with Yeah. Chito Ronyo. And now, Na as a horror din. Terror. Na horror din, hindi. horror kasi it's the way he... Okay, the way he does it is he will expect you to know what you're doing. At kung medyo ano ka, ang ano lang yan, rehearsal, pag nag-rehearse ka at ano gaganon yan, Chanda, hindi ko gusto yung attack mo. O, di palitan. Diba? Diba? So, tama yung sinabi ni JC, kung sensitive ka, hindi ka talaga, but that's the way he motivates you And you motivate yourself by not being thin-skinned. Parang, okay. So, hindi ako dapat maging complacent. Dapat on your toes ka palagi with Chito Ronyo. But it's really rewarding. Okay, mamaya na yun. Ito naman, si Juday na muna na-comeback after several years. Ilang years? Wala. Yes, with second movie with Direk Chito. Parang yung first movie ko with Direk Chito, drama. At saka dalaga pa ako nun, Day. Dalaga ka pa nun? Yes. Dalaga pa ako nun. Ngayon, may dalaga na ako. Yes. And ngayon na lang ako uli, after a decade na lang ako uli nakagawa ng horror film. It's always nice to work with Direk Chito kasi, ano yun what you see is what you get.
Pero pipigain ka niya. Pero yun nga, pag nakuha niya na yung gusto niya sa'yo, okay na tayo, move on na tayo. Pero pag hindi ka naman makakarinig, pero mararamdaman mo na kung saan yung parte na kailangan mong husayan, puliduhin, and all. Happy lang ako na... Naririnig mo ba? Naririnig mo ba? Happy lang ako na Yes. the whole time that we were doing this, yun lang. Tinapos. Sinabi mo, ang recap doon is, happy ka na... The time pa lang na tumawag sa akin si Direk Chito offering a film na horror, excited na ako eh. Kasi talagang pangarap namin to. Actually, mas ako. Pangarap ko talagang makagawa ng horror film with Direk Chito. Walang tanong-tanong, walang ano-ano. Susulat ni Chris, si Atty. Joji ang magpaproduce. Okay ka? Okay, go. Ganun Go. kasimple, Wala bang ah. script ha? Wala. So, nung nakita kami first day, excited ako talagang ma-experience uli siya. Kasi ibang-iba na ang lahat eh. Iba na yung ganap, kalmado na siya. Pero naka-mic pa rin siya. Okay. At least hindi na ako yung namumura. Iba na. Healthy! Na reunion after ng ilang horror, ng drama, yeah. Na nagbigay sa kanyang Grand Slam. 1991, narito ang puso ko. Yes. Doon kami una nagsama. And then, pangalawa namin ang Barbara ba? 1995, Patayin sa Sindak si Barbara. And then, ito, 2024, ang Espantaho. Okay, Before, now. tatanungin mo ko sa before. Before, Oh, na before. terror Terror. si Direk Chito. Oo. Now. Parang talagang maninervyos ka. May tension exercise. Ganyan. Consistent naman, di ba? Tapos, Mamaya ka na, Direk Chito. Sige, Lona, pero yes. ngayon, Now. talagang kalmado lang. Tapos siguro dahil kailangan na huwag siya masyadong magagalit, kaya nagtitimpi siya ng konti. Mas mahaba ang pasensya niya ngayong mga panahon na ito. Pero nandoon pa rin yung fire, yung passion, yung hunger for doing a great film. And I feel, hindi ko pa napapanood kasi, pero sa sa pagkakagawa namin, alam ko kasi ginather talaga ni Direk yung lahat ng the best, ni Atty. Joji, lahat ng the best dito. So, parang alam mo na nandun ka sa magandang pelikula na buo, na magagaling na mga kasama. Thank you, LTS. Uge, nasa pelikula lang binubuhay yung anak, sabi ni Encho. Si Direk Chito kasi bilang fan ako nung mga 90s pa. Napanood ko na yung pelikula niya nung ang pangalan pa niya ay si Sixto Cayco. Hindi niyo siguro alam yon ano? Diba, Direk? Yes, tribute mo ito, Direk Chito. Yes. So, nung nabigyan ako ng chance na mag-beat player sa pelikulang Laro sa Baga, directed by Chito Ronyo, sabi ko, yes, Ano ka yes, pala, oo, oo. nandun ako. Bukod sa kikita ko, racket yun eh. Yes. Madidirect pa ako ni Chito Ronyo. So, totoo nga ang mga chika, talagang kailangan on your toes. Pag lumampas ka sa iyong mark, naku, Diyos ko, makakarinig ka na sana hindi ka na lang nabuhay. Parang ganon. O kaya lupa, lamunin mo ako. Ganon. Pero syempre, ginalingan ko. Kasi theater arts student ako, dapat magaling ako. So, hindi naman ako naputukan nun. Tapos, hindi na kami naulit. Pero dun sa pagkakataon na yon, si Cherry Pie Picache, pinagtapat niya kay Direk Chito. Sabi niya, Direk, yan si Eugene Domingo, takot sa'yo yan. So, anong sabi ni Direk Chito? Ba't siya matatakot? Sikat ba siya? Sabi! Grabe! Yon ay nung 1990. Oh, tama naman. Tapos, biglang sumikat si Uge. Oh, yes. Nagkita kami ulit sa ABS. Direk, hindi na ako natatakot sa'yo. Tsaka sikat na rin ako ngayon. Pero hindi pa rin niya ako kinuha. So after nun, nagkaroon kami ng magandang bonding sa Italy. So mas naunang naging friends kami bago kami naging magkatrabaho ulit. So sinasabi ko na sa inyo, kung nakakatakot man, sinasabi nila na direktor si Direk Chito, but as a friend, as, parang ganyan, yung kachika mo, he's very generous, especially with all the information he can give you. He's frank because ayaw niya namang bula-bulahin ka sa hindi naman totoo. And he really knows what he's doing. Alam nyo, hindi na tayo magkakaroon ng direktor pa na katulad ni Chito Ronyo. So,
anytime na imbitahin ka ni Chito Ronyo, kahit na sabihin sa'yo na, o dito, dadaan ka, o pupulutin mo to, tapos hindi makikita, tanggapin mo. We don't make directors like Chito Ronyo anymore. Thank you. Love you, Direk. Okay, Wag na ibahin nyo ng topic, ha? Hindi, ito na. Ibahin mo na, Jun. Ibahin ko. Tumigil ka Sandali na. muna, hindi pa tapos eh. Okay, Palitan ko yung kulay ng sombrero mo. Tanong mo, ano yung role mo pala? Ano yung ginawa mo rito sa Espantaho? Bago yung Simon, sige. Sige, Ikaw. Attorney Joji invited me to join the project. Kahit na ang mismong entry ko talaga for MMFF ay yung pelikula ni Vice, which is And the Breadwinner Is. But attorney said, I want you to join this very special project with a very special role. At yun na nga. Oo, nakakatakot Malalaman yun. natin ang dahilan ng lahat-lahat dahil sa character ni Georgia. Yun yung binigay niya sa akin. Sabi ko, attorney, yes. Yes, 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 I will do that. I love to do that. And with, kasama dun sa aking section ay si Sir Tommy Abuel. So, bibigay ko na sa kanya ang mic. Gusto mo ba? Mamaya na, diyan ka na. Relax ka lang dyan, okay? Opo, okay. So, bibigay. Sikat ka na ba? Sikat na ba ako? Parang okay naman ako sa love life ko. Kasi yung bagay para tapusin mo na natin. Sito muna, tsaka roll mo na rin mo. Bago yung mga leads. Well, ako naman ang experience ko kay Direk Chito, isa ako sa pinaka, I guess, swerte na halos lahat ng kanyang mga horror films, nandun ako maliban lang sa patayin sa sindak si Barbara. Magmula sa Feng Shui 1, Feng Shui 2, T2, Ghost Bride, Shake, Rattle and Roll 14, ang dami pa, mga recent na Ghost Bride, kahit yung Kaibigan ni Mama Susan, and hanggang ngayon ako'y very grateful na hindi naman obvious na mahal ako ni Direk. Si Direk naman ay isa sa mga naging, kumbaga, pinagugutan ko ng discipline magmula nung ako'y nagsisimulang artista. Dahil syempre, sabi nga nila, pag Chito Ronyo, dapat on toes ka eh. Yung role mo dito, Mon? Ano itong ginawa mo rito pasabog? Ito, medyo hindi kontrabida ang role ko dito. Part ako ng second family na... First family pala, sorry. Ng first family. Itong pamilya namin yun, di ba? Magkaalapan. Oo, biglang sumulpot doon sa, kumbaga, burol ng aming father. Yes. Sir Tommy, ikaw naman. And your role too, para ganun tayo, para pulis yung LT. Yes. Ano? First time ko makatrabaho si Direk. First time, okay. Ronyo. Unfortunately, Bakit? it was my role was not long enough Okay. to see the real Chito Ronyo. I've heard so much about him, but so far, yung aming shooting days, it went on smoothly. And I had no complaints. And I'd like to do something with him. Siguro yung mahaba-habang role para makita ko ang the real Chito Ronyo. Thank you. And role mo rito. Sir Tommy, yung role po ninyo? Yung role mo rito, attorney. Ang role ko dito ay si Professor Manansala. Professor Manansala. Supposedly, art expert, art professor in a university na nilapitan ng karakter ni Miss Chanda Romero to ask some information about a painting. Now, it seems na Ganun na lang. Okay. Don't reveal everything. ang role ko ay some art professor in a university. Yun lang po. Everything is secret. Nakaka-intriga yung sinabi ni Sir Tommy. Biglang napatingin ako sa painting eh. Yes, Nico? Thank you, Sir Tommy. Nico? Hello.
third time ko na po makatrabaho si Direk Chito. First was in Emir as a talent. Tapos second was The Trial with John Lloyd and Jesse Menjola. So Trial. this is my first time to be directed in a horror movie with Direk Chito. And bilang third time ko na po, alam ko na po si Direk Chito, how he handles artists. And kailangan po hindi po kayo tatanga-tanga, for lack of a better term. So yun po yun talaga. And my role here is I'm one of the household helpers of the character of Miss Juday. Okay, thank you mamaya na si Attorney tsaka si Direk Chris.